Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpahalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Carmona sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Carmona. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit. Ika-81 kabanata, ang talata po ay 13. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala, aming idinudulog sa iyo ang lahat naming karumihan, ang lahat naming pagkakasala. Dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis at pumawi sa lahat naming karumihan, at sa pangalan ni Jesus ang aming hiling tunay na ang maitakda sa aming mga buhay ay ang pagsunod at pagganap ng iyong dakilang kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Carmona, ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Carmona nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Carmona. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ika-38 kabanata, ang talata po ay 26. Nakilala ni Huda ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya, wala siyang kasalanan. Ako ang nagkulang. Dapat sana'y ipinakasal ko siya kay Sela at hindi na niya ito muling sinipingan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay nahusgahan na si Tamar na patayin. Ano po? Sabagat siya'y nagdalang tao, samantalang patay na yung kanyang kabiyak. Pero, nung kanyang ipinakita yung singsing, yung kadena at yung tungkod, at sabi niya, ang may-ari nitong may kagagawan kung bakit ako'y nagdadalang tao. Sa ganito pong paraan, kanyang pinatunayan na ang nakabuntis sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang biyenan na
kamamatay lang ng kabiyak. Sa pagkakataong ito po hindi katanggap-tanggap nung una pang panahon, kahit po sa kasalukuyan. Gayunman, eh, ang pagkaka ang pagnanais kasi ni Tamar na magkaroon ng pagpapatuloy yung lineage ng kanyang kabiyak, napawalang bisa ho ito, no? Nung hindi pinagkaloob sa kanya yung kapatid. Pero, nung siya ayun nga, nabuntis nung kanyang biyenan, ito na yung pagkakataon para maganap kung ano yung nararapat sana nung una pa lang. Alam niyo po, ito'y nangungusap patungkol dun sa mga bagay na marapat magkaroon ng kaganapan sa ating mga buhay. Ngunit patuloy na napipigilan at may pagkakataon na tayo ang gumagawa ng paraan sapagkat sa ating kaisipan, parang kulang yata yung kakayahan ng Panginoon para bigyang katuparan yung pangako na kanyang sinabi. Isa po ito sa kadahilanan kung bakit sa kasalukuyan tayo po merong malaking pakikibaka sa isang relihiyon na nanggaling din sa ating amang Abraham. Na alam niyo po, nung pagkakataon na siya at si Sarah ay hindi pa nagkakaanak, ang sabi ni Sarah, total naman, sabi niya, hindi tayo nagkaanak, baka naman yung aking alipin na si Hagar, maari mong maging asawa at sa pamamagitan niya ay pwede tayong magkaroon ng anak. Kaya alam niyo po, ibinigay ni Sarah ang kanyang katulong, ang kanyang alipin kay Abraham. At sabi ni Abraham, kung yan ang iyong plano, kung yan ang iyong gusto, dumating lang po ang ilang panahon at nagbuntis si Hagar. At nung nagbuntis na si Hagar, pinagmamalakihan na yung kanyang amo. Kasi yung kanyang amo hindi magbuntis. Pero siya, nagbuntis. Kaya, sabi ni Hagar, sabi ni Sarah kay Abraham, kasalanan mo to. Kung hindi mo binuntis yung katulong ko, yung alipin ko, sabi ni Abraham, alipin mo yan. Di ikaw may karapatan sa kanya, gawin mo kung ano ang gusto mo. Kaya, pinahirapan ni Sarah si Rebecca. Tumakas si Hagar. Tapos pagtakas ni Hagar, kinausap siya ng anghel ng Panginoon. Sabi, saan ka pupunta? Sabi ni Hagar, kasi pinapahirapan ako nung amo ko. Sabi nung anghel, bumalik ka kasi ang iyong anak ay magiging dakila. Kaya alam niyo po, ang anghel ang nagturo kay Hagar na magpakumbaba kay Sarah. Ang sinasabi ko po, kapag ating ipinipilit yung ating kaisipan, gumagawa tayo ng paraan para matupad ang kalooban ng Panginoon, gayong hindi naman tayo ang nangako. Kaya tuloy alam nyo, sa pagtagal ng panahon, tayo po ang nahihirapan. Tayo po ang nagkakaroon ng problema. Tayo ang nalalagay sa isang mahigpit na sitwasyon. Alam niyo po, ang dapat natin gawin sa mga pagkakataong may pangako ang Diyos, tayo ay maghintay. Matama tayong kinakailangan nating ipagpatuloy yung mga ginagawa natin. At the same time, tayo ay nakatingin sa pangako ng Panginoon at umaasa magkakaroon ng kaganapan. Mga kapatid, tandaan natin, kung hindi dahil sa kakayahan at
kapangyarihan ng Panginoon. Aba, walang magaganap sa ating mga buhay. Siguro hindi tayo mahihirapan, hindi tayo magpapagal. Pero ang katapusan ng ating patutunguhan, hindi ang kalooban ng Panginoon. Bakit nga ganun, Bernie? Simula nang magtiwala ako sa Panginoon, tsaka naman ako nagkaroon ng mahigpit na pagsubok sa buhay. Sapagkat alam niyo po, bahagi ng mga mahihigpit na pagsubok, yung paghahanda ng Panginoon sa atin sa mga dakilang bagay sa hinaharap. Kaya napakahalaga na tayo po ay hindi susuko, hindi aangal, kundi tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, nakasisiguro tayo, tayo'y magtatagumpay. Hindi dun sa panahon na tayo ang nagtakda, kundi sa panahong ang Panginoon ang siyang tunay na kumilos. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita na patuloy na nagbibigay liwanag sa katotohanan ng aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Ama, sapagkat sa pagkakataon na ikaw ay aming tinanggap sa aming mga buhay. Nagkaroon ng kaliwanagan, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng kaunawaan at tunay na napangyari ang iyong dakilang kalooban. Kaya ang aming panalangin, Ama, sa aming pagganap ng iyong naisin, kami po ay kalooban mo ng katapangan. Kami po ay kalooban mo ng kapayapaan. Kami po ay kalooban mo ng kakayahan na maunawa ang mga bagay na darating. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nagagalak sapagkat batid namin walang anumang gawa, plano, tangka ng kaaway ang magtatagumpay laban sa amin sapagkat tunay ang inyong kapangyarihan ang siyang may tangan sa bawat isa, sa bawat nagtitiwala sa iyo. Lord, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Carmona sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Carmona ay patuloy na madiligan ng pag-ibig, ng unawaan, at ng pagkakaisa. Maging dahilan kung bakit makita ng Santong Espiritu ang pag-uugat ng altar ng aming manunubos sa bayan ng Carmona. At ang aming hiling tunay sa pagkatatag ng altar na ito maging daluyan nito ng Espiritu at kapangyarihan ng aming manunubos. Ang aming panalangin, Panginoon, dumaloy ang kapangyarihan ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang mga bayang ito ng walang katulad. Hayaan mong maranasan nila ang iyong pangunguna, pagsama at kapangyarihan. And we're just declaring the fullness of the benefit of the cross of Calvary. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang pagtatatag ng altar sa bayan ng Carmona. At Lord, ang aming hiling tunay, magkaroon ng pag-unlad at dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagsama mo sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ikaw pong gumabay, mag-ingat, magtanggol at magkaloob ng iyong kapangyarihan upang kanilang maipahayag ang iyong katotohanan kung saan nyo man sila dinala. Gayun din, Panginoon, yung aming mga tagapanguna, ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming mga tagapanguna. Dasal namin, Panginoon, na mailantad ang lahat ng kasinungalingan ng kaway katulad ng iyong pangako, mga ginawa sa dilim, malalantad sa kaliwanagan. Dasal din po namin ang pagsama mo, Panginoon,
sa pagkakataon na maipahayag ang iyong salita sa iba't ibang panig ng daigdig. At sa pangalan ni Jesus, we declare the fire of revival maging sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang pakikipag-ugnayan sa inyong katawan, sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga lingkod, manggagawa. We declare the fire of revival sa pangalan ni Jesus. Hiling din po namin namang Diyos ang pagkakaroon ng katuparan ng inyong kapangyarihan sa Macau, Hong Kong at Taiwan. Gayun din po sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. We declare the power of the Holy Spirit as we also claim peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo luluhod, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.